Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Saturday. Patuloy ang paglakas at paglapit ng malakas na bagyo na minomonitor natin sa silangan ng bansa. Alamin natin ang latest track nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang easterlies ang pangunahing nakaaapekto sa eastern sections ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Kasabay nito, may isang malakas na bagyo sa malayong silangan ng bansa na patuloy nating binabantayan. At ito ang Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Sa puntong ito, mahalagang paghiwalayin ang agarang epekto sa kasalukuyang panahon at ang mas malawak na posibleng epekto ng bagyong ito sa mga susunod na araw. Ngayong umaga si Typhoon Bavi ay nakita sa layong around 3,190 kilometers east of Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa gitna, may gustiness up to 185 kilometers per hour, at kumikilos ito westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon malinaw na ang bagyong ito ay nasa typhoon category na at patuloy pang minomonitor habang ito ay kumikilos sa ibabaw ng malawak na bahagi ng Pacific Ocean. Dahil napakalayo pa nito sa bansa, wala pa itong direktang epekto sa kalupaan ng Pilipinas sa kasalukuyang araw, pero mahalagang bantayan ang galaw nito dahil sa mga susunod na araw ay maaari itong magkaroon ng mas malaking impluwensya sa ating rehiyon. Unahin muna natin ang kasalukuyang lagay ng panahon sa loob ng bansa. Para sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng easterlies. Sa madaling paliwanag, ang hanging nagmumula sa silangan ang siyang naghahatid ng moisture sa mga bahaging ito ng bansa. Dahil dito, may posibilidad ng bigla ang pagbuo ng mga ulap at thunderstorms sa iba't ibang oras ng araw. Hindi ibig sabihin nito na tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw, pero kapag ang thunderstorm ay tumapat sa isang particular na lugar, maaari pa rin itong magdala ng malakas na buhos sa maikling panahon at magdulot ng flash floods o landslides lalo na kung severe ang thunderstorm. Sa Bicol Region, mahalagang bantayan ang pabago-bagong kondisyon ng panahon dahil ang rehiyong ito ay isa sa mga unang madalas makaramdam ng epekto ng moisture mula sa silangan. Kahit bahagyang maaliwalas sa umaga, pwedeng magbago ang kalangitan habang tumatagal ang araw, lalo na kapag umiinit ang paligid at mas dumadami ang moisture sa atmosphere. Kapag nagsama ang init at halumigmig, mabilis na nabubuo ang thunderstorm clouds. Kaya sa mga lugar na malapit sa ilog, sa mga mabababang komunidad, at sa mga lugar na nasa paanan ng bundok, mahalagang maging alerto sa biglaang pag-ulan na pwedeng maging mas matindi sa ilang oras. Sa Eastern Visayas, pareho rin ang mahalagang paalala. Ang easterlies ay may kakayahang magdala ng mga ulap at isolated rain showers na pwedeng magpalakas ng ulan sa piling lugar. Sa mga komunidad na malapit sa dagat, ilog, at sa mga lugar na kilalang mabilis bahain, hindi dapat maliitin ang mga thunderstorm kahit panaka-naka lamang ang forecast. Kapag ang isang thunderstorm cell ay tumagal sa isang lugar, pwede itong magbuhos ng sapat na ulan para magdulot ng mabilisang pagbaha. Sa mga lugar naman na may matataas na bahagi ng lupa at sa mga kalsadang malapit sa gilid ng bundok, kailangang bantayan ang posibilidad ng pagguho ng lupa kung magtagal ang ulan. Sa Caraga, mahalaga ring maging handa sa mga localized effects ng mga pag-ulan dahil ang rehiyong ito ay kabilang sa mga lugar na madaling maabot ng moisture mula sa silangang karagatan. Kapag tumindi ang pagbuo ng ulap sa hapon at gabi, maaaring sumunod ang thunderstorms na pwedeng magdala ng biglaang malalakas na buhos. Kaya para sa mga may lakad, trabaho at biyahe sa labas, huwag basta magpakampante kung maayos ang panahon sa unang bahagi ng araw. Sa ganitong setup, mabilis ang pagbabago ng lagay ng panahon at pwedeng sumama ito sa loob lamang ng ilang oras. Para naman sa Metro Manila at sa rest of the country, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, dulot ng localized thunderstorms, meaning kahit hindi direktang naapektuhan ng easterlies sa parehong antas ng mga silangang bahagi ng bansa, may posibilidad pa rin ng pag-ulan dahil sa init sa maghapon at sa pagbuo ng thunderstorm clouds sa hapon o gabi. Ito iyong karaniwang klase ng panahon kung saan pwedeng maaraw o medyo aliwalas sa umaga pero biglang sisikip ang ulap at bubuhos ang ulan sa ilang lugar pagsapit ng tanghali o hapon. Sa Metro Manila, ang ganitong klase ng panahon ay karaniwang may direktang epekto sa araw-araw na galaw ng tao. Kapag ang thunderstorm ay tumapat sa oras ng uwian o sa mga peak travel hours,
mabilis nitong naaapektuhan ang trapiko, ang daloy ng pampublikong sasakyan at ang mga kalsadang mababa at madaling maipunan ng tubig. Sa mga commuter, rider, empleyado at estudyante, mas mainam na may dalang payong o kapote at huwag magpakampante kung maayos pa ang panahon sa umaga. Sa localized thunderstorm setup, pwedeng mabilis magbago ang lagay ng panahon sa loob lamang ng maikling oras. Sa iba pang bahagi ng bansa, ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ay nangangahulugan ng pabago-bagong lagay ng panahon. May mga lugar na maaaring hindi makaranas ng ulan sa maghapon, habang ang iba naman ay maaaring makaranas ng biglaang thunderstorm. Kaya kahit hindi lahat ay direktang naaapektuhan sa parehong antas, mahalaga pa ring bantayan ang kalangitan lalo na kung ang pakiramdam ng hangin ay mabigat, maalinsangan at tila mabilis kumakapal ang ulap sa hapon. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa eastern section ng Luzon ay inaasahan ng light to moderate na hangin mula east to southeast. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin, sa silangang baybayin ng Luzon ay hindi pa ito ang pinakamapanganib na kondisyon ng dagat, pero hindi rin ito dapat balewalain, lalo na sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda. Kapag may kasabay na thunderstorm sa dagat o malapit sa baybayin, pwedeng pansamantalang lumaki ang alon at lumakas ang hangin ng higit sa normal na inaasahan. Sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa south to southeast at ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, manageable pa ang kondisyon ng dagat sa maraming bahagi ng Luzon, pero gaya ng paulit-ulit nating paalala, pwedeng mabilis itong magbago kapag may kasabay na thunderstorm o bigla ang pagbabago ng ihip ng hangin. Kaya sa mga may planong bumiyahe sa dagat, mahalagang tingnan hindi lang ang general forecast kundi pati ang aktual na kondisyon ng alon at ulap sa mismong lugar. Ngayon naman, pag-usapan natin ang latest tropical cyclone update. Ayon sa bagong datos, ang bagyo na may international name na Bavi ay patuloy na nag-i-intensify at sa kasalukuyan ay nasa typhoon category na. Sa kasalukuyang forecast, inaasahang dadaan muna ito sa Guam at Mariana Islands bago mas lumapit sa ating monitoring area. Mahalaga ang detalyeng ito dahil habang ang isang sistema ay patuloy na bumabagtas sa ibabaw ng mainit na bahagi ng Pacific Ocean, may sapat itong oras at espasyo para lalo pang mag-organize at lumakas. Ayon sa kasalukuyang pananaw, patuloy itong kikilos pa kanluran at posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Tuesday or Wednesday. Ibig sabihin, bagamat malayo pa ito sa ngayon, unti-unti na itong lumalapit sa bahagi ng karagatang mas malapit sa bansa. Habang tinatahak nito ang malawak na bahagi ng Pacific, inaasahan din na patuloy itong lalakas at nakikita na lalapit ito sa may extreme northern Luzon. Sa puntong ito, ang mas mahalagang paalala ay hindi pa ito nakikitang maglalandfall sa kalupaan ng bansa. Pero dahil malayo pa ito, pwede pang magbago ang direksyon nito sa mga susunod na araw. Kapag ang isang bagyo ay ganito kalayo pa pero nasa malinaw ng westward track, mahalagang bantayan ang consistency ng mga susunod na forecast. Ang direksyon ng isang tropical cyclone ay maaaring magbago depende sa steering winds, sa ridge patterns sa paligid nito, at sa interaction nito sa iba pang weather systems sa Western Pacific. Kaya bagamat sa ngayon ay hindi pa ito nakikitang direktang tatama sa lupa ng Pilipinas, hindi pa rin dapat alisin ang posibilidad ng pagbabago sa track habang papalapit ito sa ating monitoring area. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang patuloy itong i-monitor araw-araw.